Alam naman natin na maraming crypto ang lumalaban ngayon para maging sentro ng liquidity at global payments. Pero ayon po sa isang kilalang financial expert na si Ginoong Jay Claver, hindi lang basta-basta si XRP sa labanang ito. Sa halip na makipag-agawan sa bawat trading pair o currency battle, may mas malawak at mas strategic na plano si XRP. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit sinasabi ng mga eksperto na mas makapangyarihan si XRP kumpara sa mga direktang koneksyon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, paano nga ba naiiba itong si XRP sa ibang mga crypto pagdating sa liquidity? Ayon po kay Ginoong Jay Claver, yan, meron po siyang actual na post dito. Yan, ayon sa kanya ay ang ginagawa ni XRP ay hindi makipagsabayan sa bawat trading pair. Ang kanyang estilo ay ibang level. Yan, pinupul po niya ang lahat ng liquidity papunta sa isang sentro na punto. Yan, or isang central point. Ibig sabihin yan ay imbis na makipagpalit-palit sa bawat currency or token pair, ay ginagamit po si XRP bilang bridge asset o tulay ng bawat transaction. Para po siyang gitnang tao. Yan, gitnang tao na siyang nag-uugnay sa iba't ibang token at pera. Yan, gitnang tao is parang middleman. Ayon pa sa CTO ng Ripple na si Ginoong David Schwartz, may tinatawag po na auto bridge feature itong XRP Ledger. Sa simpleng paliwanag ay kapag may gustong magpalit ng token A papunta sa token B, hindi na kailangang dumaan sa token C, D o iba pa. Gagamitin agad po ni XRP, yan, gagamitin po agad itong si XRP bilang gitna. Kaya mas mabilis, mas mura at mas efficient ang palitan. Kaya kung iisipin, si XRP ay parang express lane ng crypto payments. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng on-demand liquidity ni Ripple? Ayan, ang on-demand liquidity or ODL ay isa po sa mga pinaka-importanting produkto ni Ripple. Sa sistemang ito ay ginagamit po si XRP para mag-settle ng cross-border transfers o international payments. At ito ay real-time. Ang matindi po rito ay hindi na kailangan ng mga bangko na magtago ng malaking halaga sa ibang bansa bilang pre-funded accounts. Dahil dito ay nababawasan po ang gastos at bumibilis ang transaction. Dahil po sa galing ng sistemang ito, lumalaki po ang adoption ni XRP. Sa ngayon ay nakipag-partner na po si Ripple sa daang-daang financial institutions sa buong mundo. At habang lumalaki po ang paggamit ng ODL, tumataas din ang demand para kay XRP. Ngayon ay paano naman po makakaapekto kay XRP ang mga bago at bagong stablecoin? Ayan. May ilan na nag-aalala na baka mapalitan or matabunan si XRP dahil sa mga bagong stablecoins gaya ni RLUSD. Pero nilinaw po ni Ginoong David Schwartz na hindi ito banta. Sa halip ito po ay complementary. Ibig sabihin ay nadadagdagan lang ang mga options para sa settlement paths, pero nananatiling si XRP ang pangunahing tulay or bridge asset. Bukod dito, habang dumadami po ang mga tokenized assets sa XRP Ledger, lalong tumataas po ang demand para sa paggamit kay XRP sa mga transaction fees at saka liquidity. Parang may party sa isang malaking bahay at si XRP po ang may hawak ng susi. Kung mas maraming bisita, mas kailangan siya. Ngayon ay bakit naman po tumataas ang kumpiyansa ng community kay XRP? Yan, reactions reflect widespread confidence. Ayan, sa post po ni Ginoong Jay Claver ay maraming crypto community members ang sumang-ayon. Ang dami sa kanila ang nagsabi na si XRP ay may tunay na gamit sa totoong mundo.
at hindi lamang po pang hype. May isa pang commenter na nagsabi na malaki ang posibilidad na lampasan pa ni XRP si Bitcoin pagdating sa practical na application. Ang ibang tao naman ay optimistic na aabot si XRP sa triple digit na presyo bago matapos ang taon na ito. Kaya pag sinabi po nating triple digit ay nasa mga $100 po yan pataas. Ngayon ay totoo naman na hindi lahat ng crypto ay may tunay na utility. Marami po ang umaasa lang sa hype at speculation. Pero si XRP, may solid po siyang foundation at may malinaw na direksyon. At yan po ay ang liquidity provisioning sa global financial system. Ano naman po ang sinasabi ng CEO ng Ripple tungkol sa hinaharap ni XRP? Ayon po kay Ginong Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple, ay naniniwala siyang kayang kunin ni XRP ang 14% ng SWIFT volume sa loob lamang ng 5 taon or 5 years. Ang SWIFT ay isa po sa pinakamatandang sistema ng global bank transfers. Kaya kung magawa ito ng XRP, napakalaking bagay ito dito sa mundo ng finance. At ang key sa success ay syempre walang iba kundi ang tinatawag na liquidity. At yan ang specialty po ni XRP. Ang kanyang design bilang central na tulay, yan, or central bridge para sa mga token ay may malaking epekto sa efficiency at sa cost ng mga transactions. Kaya habang mas maraming volume ang pumapasok sa XRP ledger, mas nagiging mahalaga si XRP sa ecosystem. Yan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay malaki po ang pwedeng maging epekto nito. Una, kung magpatuloy po ang adoption ni XRP at lumawak ang paggamit ng ODL dito sa Asia Pacific region, posible tayong makakita ng mas mabilis at mas murang remittance options. Hindi na tayo kailangang dumaan sa mataas na bayad sa padala. Pangalawa, kung lumaki po ang demand at practical use ni XRP, posible pong umakyat ang presyo nito at syempre magandang balita ito sa mga nakahoodle. Bilang mga trader at investor ay mas okay na pumasok sa mga project na may tunay na gamit at hindi lang hype. Si XRP ay hindi lang po sikat kung saan ay meron po siyang malinaw na layunin at patuloy lamang po ang kanyang mga development. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si XRP ay isa sa mga underrated pero matibay na crypto. Habang ang iba ay nakafocus po sa marketing at community hype, si XRP po ay tahimik pero tuloy-tuloy ang trabaho sa likod ng eksena. Ang kanyang design bilang liquidity bridge at ang auto bridge feature ng XRPL ay talaga pong makabago. Hindi po siya pang moment lamang kundi pang matagalan. Kung titignan po natin ang direction ng crypto industry, malinaw po na papunta ito sa real world utility. At sa game na yan, isa po si XRP sa mga front runner. Kaya kung ako po sa inyo ay bantayan natin ng mabuti ang galaw ni XRP dahil baka sa mga susunod na buwan ay siya na ang susunod na sumabog. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.